Hello mga kababayan at welcome back to another episode of Urur! Grabe! Woo! Grabe, ang saya-saya dahil marami sa ating mga kababayan ay natuwa sa ating first episode. Tayo naman ay magkakaroon ng another episode ng Ururan. At due to public demand, makakasama po rin natin ang ating guest na favorite ninyo, Joey Cruz! Woo! Grabe! Kumusta ka, friend? Okay lang, friend. Grabe, ang daming natuwa sa iyong mga komento, sa mga naurur mo. Oo nga. Nakakandam. Okay lang. Kaya ngayon sa episode na ito ay pagpapatuloy natin ang iyong mga komento sa mga specific individual. Simple lang po ang mga mechanics, mga kababayan. Kung hindi niya bet, ang sasabihin mo ay Urur. kung bet mo, Okay. correct. At kung wala ka namang komento, alright. So wag na natin patagalin pa. Handa ka na ba? Yes. Ang mga sa bagong personalidad dito. Tama, correct. At alam ko naman kilala mo tong mga to. Umpisahan na natin, wag nang magpatumpik-tumpik pa. Liza Marco. Urur. Urur. No doubt, urur. Oo, 10 seconds. Because very, very clear that she is the hand behind Malacanang. So, and the decisions are not very... I think ang problem is yung mga decision making. If she has any influence, the influence is not being used in a way na makakatulong sa ating lahat. And most of the time, it's detrimental to the country. So, Urur. Urur. Urur, okay. Attorney Harold Respicio. Okay. Okay. Lalo na pagkakalmado si attorney, di ba? Ikaw, tatanungin ko kay attorney Harold. Okay. Gwapo eh. Oo. Di ba hindi mo pinapanood? Oo nga, nasabi ko sa'yo, gwapo. Sino kumukha niyo, friend? Si Borgie Manoto. Gwapo. Ito naman, John Vic Remulla. Urur! Like, very urur. I think, masyadong obvious yung ambition and there are so many things that he did na mas pinapabango niya yung sarili niya kaysa talaga doon sa gawin yung trabaho. Aray. So that's why urur. Urur talaga. Urur talaga. Urur talaga. Urur din ba ang sasabihin ni Joey Cruz kung sinabi kong Leandro Leviste? Okay. Recently, si Leandro Leviste, kinall out niya yung Kapitolyo dahil merong 84 barangays na hindi nabigyan ng ayuda. Oo. So, for me, ito dapat yung ginagawa ng mga congressman makapagpatayan ka para sa mga constituents mo. Di ba hindi yung nakikisaw-saw ka sa impeachment na wala namang pakinabang yung mga kasama mo sa distrito mo. So, okay and good job kay Kong Leviste. Ay, okay. Good job ka daw, Kong. Ay, good job rin kaya ang opinion kung sinabi kong pangalan ni Antonio Trillanes. Urur! Like urur forever. Urur every day, 24/7. Yes. I think sa dami ng ginawa ni Trillanes, I mean, it's okay. If you do not like the Dutertes, it's okay. Pero I think, inamin niya to sa mga interviews niya, siya yung nag-push ng kaso sa ICC since 2021. He made it happen along with other people that he knows. He said this in an interview, I'm not so sure if it's in Billionaire or ANC, but somewhere, he admitted to that. So for me, yung hate mo sa mga Duterte, kung dadalhin mo yan up to dun sa level na masasagasaan soberanya ng Pilipinas, that is not just acceptable. Pwede kang kumontra, pwede mong hindi sila gustuhin, pero dapat hindi masira yung framework ng ating pagkabansa in doing so. So, urur every minute, every second of the day. Aray, ganun din kaya pakiramdam mo kung sasabihin kong Claire Castro. Urur for being the absorber of galit of the Filipino people. I think that is the role of Claire Castro. Ang role niya is to divert yung galit ng mga Pilipino kay Bongbong Marcos. So siya yung nagsasalita ng mga kagalit-galit at sa kanya nababadtrip yung mga tao. Actually, good job ka dyan sa pagiging diversion. Pero, ma'am, willing tayo magpagamit sa mga maling mga gawain ng gobyerno? Parang,
Uror, ma'am. Uror. Uror. Paano kung sabihin ko sa yung Kiko Barzaga? Okay. Okay. Simply because matapang yung bata matapang yung kongresista. Wala siyang pakialam. So, he is saying things na marami ang hindi makapagsabi. And is really taking those risks, no? At is walking through the fire ng mag-isa. Mag-isa siya dun sa lakad niya pero wala siyang pakialam. Kiko, yun ang opinion Yeah. mo. So, okay na okay siya for you. Okay siya. Okay siya ngayon sa ginagawa niya. I see. Tanungin naman kita, dito naman tayo sa bandang medyo ano to, Mm-mm. Kong Pulong Duterte. Okay. Solid okay. I didn't realize that Pulong Duterte was actually very, very popular in Davao. In fact, siya yung pinaka-popular na Duterte nung nakaraan na survey. Very, very small lang yung difference nila ng tatay niya. Nakakagulat, no? And everywhere I go in Davao City, mukhang bibig nila si Kong Pulong. I think it's because a lot of Davaoenos felt his presence and may solid siyang action sa ground. That's what I noticed kay Kong Pulong. Kaya okay siya sa'yo. Kaya okay siya sa akin. Okay rin ba kaya sa'yo ko ang sasabihin kong susunod na pangalan ay si Senator Amy Marcos? Okay siya si Senator Amy Marcos simply because she is saying the right things. She is doing something for the general movement. Maaasahan siya dyan and the things that she did give us sort of may tangible action na nakakatulong. So for me, alam ko maraming iba dyan na allergic na sa Marcos na last name, but Senator Amy actually delivered a lot of action na mapapakinabangan ng movement. So for that reason alone, okay na okay sa akin si Senator Marcos. Okay na okay. Alright, mga kababayan, grabe ang pasabog, no? Ang anghang, straight to the point. Paano pa kaya kung tanong natin sa kanya? Heidi Mendoza. Horror! Horror! And I will tell all the people, all the voters in the coming election and the next election cycles, uror. Hindi ko makakalimutan yung participation niya sa impeachment trial ni Justice Corona, and I made a lot of content about this because I just don't think it's fair that you're going to tell a story but you withhold information that are critical. So like for example, yung ginawa niya, nagkwento-kwento siya tungkol daw sa yaman ni Justice Corona na hindi raw maipaliwanag, kineso, and then she made the conclusion, no? I saw her interview long time ago na so nanghihina daw siya at maiyak-iyak pa siya sa dami daw ng yaman ni Justice Corona when later on in 2016 sa Tigambayan would rule that kung meron mang hindi na-declare na yaman si Justice Corona doon sa kanyang salin, it was ruled as negligence on the part of Justice Corona, and the wealth itself were declared as coming from legitimate source at hindi nakaw. But what happened to Justice Corona? He got impeached already and judged by the Filipino people, and he was really put in a bad light. And I think that's just so reckless. For someone na nakapag-aral, matalino, at humawak ng government position, that's just too reckless. You can't do that. Grabe, no? Ayan, mga kababayan. Yun din ba ang saloobin ninyo? Yun din ba ang inyong mga komento? Nag-a-agree ba kayo kay Miss Joey Cruz? Kaya eto na, isa sa mga highlight ng larong ito. Magbibigay ako sa inyo ng papakita ko sa mga pangalan, mga private names ulit, at ibibigay mo ang opinion mo. Pero hindi nila malalaman. Mag-guess kayo ngayon sa comment section. Magawa ka talaga ng away, no? Mag-guess kayo sa comment section kung sino-sino itong mga pangalan na ipapakita ko sa kanya at magre-react siya. Baka naman kilala nyo. Umpisahan natin
Pwede itong pangalan, individual, pwedeng grupo, pwedeng artista. Okay. So, pwedeng kahit sino. Hindi namin sasabihin, bahala na kayo mag-guess. So, unahin natin ito. Okay. Sa akin naman kasi basta nakakatulong ka doon sa movement and if the politics is aligned, there's no reason to hate. There's no reason to no. There may be some misunderstanding but as long as isa kayo ng tinitingnan para sa Pilipinas, that should be fine. So, okay. Okay ka rin ba kung ito ang mababasa mo? Hindi. Urur. Kasi paking urur. Kasi pag nakita ito, sasapakin talaga kita. May kasamang urur. Ganon. yung you are gonna go around maligning people, pagkatapos you have no balls in telling that person ng harap-harapan, yung kung ano talaga yung issue mo. Sa akin, urur yan. Pag nakita ko, sasapakin ko talaga. Magkakilala kayo, di ba? Tangina yan. Okay, eto. Same feeling din ba o magbabago din ang feeling mo? Hindi ko makita friend. Ay, ayan. Ayan. Urur din. Pero mas nalungkot ako dyan. Ah, Pero urur pa rin. uror pa rin. Bakit? Basta urur. Basta uror. Yun na. Okay, ang panghuli mga kababayan, kaya eto na. Comment down below kung kilala niyo to or may wild guess kayo kung sino ang aking susunod na ipapakita. Okay. Siguro kasi parang wala pa akong nakita na ganun katindi yung paninindigan. And I say it with I say it with conviction na kasi alam mo naman ako passionate na ako Yes, 'di ba? yes. Sobrang passionate. Oh. Pero Bex, ito talaga hindi magigiba. Araw-araw di mo magigiba, ganyan. Correct. Hindi ko kaya 'yun. Hindi mo kaya Hindi ko yun. kaya 'yun. Ayun, mga kababayan, nakita nyo na, narinig nyo na ang kanyang mga komento. Agree ba kayo doon? Meron na rin ba kayong mga guests kung sino-sino mga yon? Comment down below at abangan niyo dahil sa mga susunod na episode, baka kasama pa rin natin si Joey Cruz pero iba na ang aming guest. Kaya mga kababayan, comment na at sabihin, Last ko na to? abangan natin. Pwede sa ating mga kababayan. Akala ko regular lang. Sabay nating sabihin, Uror!